Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, welcome again to our 365 Daily Devotion. Our topic for today is Person of Integrity, and our scripture for today is Philippians chapter 4 verse 9. Sinasabi sa verse that whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice, and the God of peace will be with you. So, sinasabi sa verse na lahat ng mga bagay na natututunan natin, tinatanggap natin, at mga naririnig natin is isabuhay natin. Kumbaga gawin natin siyang nasa lifestyle natin and magkakaroon tayo ng peace. Kung may mga pinagdadaanan tayo and hindi natin alam yung gagawin, palagi nating tatandaan yung mga katuruan sa Bible kasi Bible is the answer. So, nandun lahat ng kasagutan. So, if we put it into practice, magkakaroon tayo ng peace sa ating puso at sa ating isipan. Our first teaching is, it is the leadership style of Jesus. So, nagli-lead siya by telling us kung ano ang kailangan natin gawin. Nagli-lead siya by telling us or ipinapahiwatig niya sa atin ano yung mga kailangan natin gawin kapag sa mga gantong bagay, ano yung mga kailangan nating iwasan. Second, it happens through powerful testimony. So, kapag pag sinunod mo yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, it will be your testimony kasi lahat ng mga bigat na nararamdaman mo is lilipas yun if you put into practice kung ano yung sinasabi ng Panginoon, and that will be your testimony para ma-share mo din sa iba na nung sinunod ko ang Panginoon, binago niya yung buhay ko, yung dating ako na ganito, naging ganito. So, it will be your testimony upang maitaas ang Panginoon. Third, it shapes the lives of the next generation. So, kung tayo sa atin nagmumula na sumusunod tayo sa Panginoon, magdo-domino effect yun sa mga iba't iba pang henerasyon kasi masasanay sila na yung lifestyle nila is unti-unti nang hindi nagiging makamundo, kundi nagiging makadiyos na. Our first application is pass on the leadership style of Jesus. So, ipasa natin yun sa ibang tao. Yung natututunan natin, na papakinggan natin at naisa sa buhay natin, ipasa natin siya sa ibang tao. And minsan, yung pagpasa natin, it is unintentional. Kasi kapag nakikita ka nila kung ano yung ginagawa mo and nakikita nila yung result nun sa buhay mo, sila na mismo ang lalapit sa Panginoon. Second, watch your life and doctrine closely. So, tignan mo yung buhay mo at yung buhay ng mga nasa Bible. So, kung meron doon, kung yung buhay mo ngayon or meron ka pinagdadaanan, for sure, nakasulat yan sa Biblia. So, you just need to read the Bible, compare your life, and compare nung nandun sa Bible kung ano yung katuruan sa Bible, ano yung ginawa ng isang disipulo, isang tao upang maligpasan niya yung kanyang problema. Ganon din ang gawin mo. Because Word of God, yung Word of God, ginawa yan ng Panginoon upang maging example sa atin, upang maging manual natin so that we will know what to do and we will know kung ano ang mga kailangan nating gawin kapag tayo naman ang dumating sa mga ganong sitwasyon. And last but not the least, shape the next generation. So, sa atin na mismo magmula ang pagiging example ng Panginoon. Sa atin na mismo magmula ang pagiging Christ-like kung saan ipinapractice natin ang lahat ng ating natututunan at napapakinggan. So, hindi lang siya basta knowledge. Kailangan din natin ng wisdom. Yun lamang po, and see you again in our next 365 Daily Devotion.